3 ingredients lang sa paggawa nito. Masarap na kakanin na kahit walang okasyon ay pwede ka na magluto at kumain nito. Kaya kung naghahanap ka ng madaliang luto sa kakanin, na 3 ingredients lang ay ito na yon. Kaya watch mo lang ito hanggang sa dulo para hindi mo ma-miss ang mga detalye. Para sa ating gagawing recipe, ito yung 3 sangkap, 2 cups muscovado sugar, 2 1/4 cup glutinous rice flour, at 2 1/2 cup na coconut cream or coconut milk. Napakadali lang ng ating gagawing recipe, pagsamahin lang natin lahat ng mga sangkap sa isang bowl. Una ay paghaluin ang glutinous rice flour at ang gata, haluin ito hanggang sa matunaw ang glutinous flour bago natin ilagay ang muscovado sugar. Kapag nahalo na ay ilagay na rin natin ang muscovado sugar, dahan-dahan lang sa paglalagay para madali lang ito matunaw kapag hinalo. Pwede ko bang malaman kung taga saan ang mga nanonood sa akin? E-comment mo ang iyong lugar. Maraming salamat sa suporta. Pwede rin maglagay pa rito ng 1/2 cup na brown sugar kung gusto nyo pa ng mas matamis na kalamay. Para sa akin, sakto na ang ganitong tamis ng kalamay. Kapag okay na at nalagay na lahat ay pwede na natin ito lutuin. Pero ito ay sasalain natin para makasiguro tayo na walang mga lumps o buo-buo sa ating mixture, at para mas mapadali pa natin ang paghahalo nito. Pwede na natin i-on yung kalan, at iset ito sa low to medium flame lang. Sa pagluto nito ay dapat continuous lang sa paghalo nito, dahil madali lang ito mamuo at may tendency na masunog ito kapag napabayaan. Kapag nakita nyo na nagsimula ba itong mamuo ay sige pa rin sa paghalo hanggang sa maging makunat, at medyo mahirap na haluin. Kapag ganito na, dapat ay continuous lang sa paghalo, medyo nakakangalay lang sa part na ito, pero kapag natapos na ay worth it naman sa sobrang sarap. Maganda rin itong gawing pang negosyo, dahil kakanin ito, tiyak ito ay papatok. Ang presyo po nito kung gagawin mo itong pambenta ay depende po yan sa nagastos ninyo sa mga sangkap. Kung makikita ninyo na kunti lang yung niluto ko, ay dahil ito ay pangkain lang namin, kaya kung gusto mo itong gawing pagkakakitaan ay maaari mo itong doblehin or triplehin ang mga sangkap na ginamit ko sa recipe na ito. Kapag ganito na ang itsura ng kalamay, na parang nagmamantika at mabigat na sa kamay kapag hinalo ay goods na yan, at pwede mo nang i-off ang stove. At habang mainit pa ito ay agad mo na itong isalin sa paglalagyan mo nito, pahiran mo lang ng kaunting mantika ang molder. Nilagay ko ito sa microwavable plastic tub para magaya mo ito kung gagawin mo itong negosyo. 3 500 ml na plastic tub ang nagawa ko sa recipe na ito. At para sa ating toppings, or latik ay sinimplehan ko lang ang pagluto nito, at dahil lutong bahay ay gumamit ako ng desiccated coconut, isangag lang ito hanggang sa maging brown. Kung meron kayong sobra sa gata ay pwede mo yung gamitin at lutuing latik. Kapag naging brown na ay iset aside mo lang ito at pwede mo na itong gawing pang toppings sa ating kalamay. Pwede rin ang dinurog na mani, o kahit walang toppings ay goods na yan, masarap pa rin ito. At ito na ang ating recipe. Kalamay, pwede mo talaga itong gawing pang merienda, handaan sa okasyon at pwede no itong pagkakakitaan, basta't matyaga ka lang sa pagluto nito ay tiyak kikita ka dito. So yun lang po mga kakuksina. Sana ay natulungan ko kayo sa isa na namang negosyo recipe na maliit lang ang puhunan at madali mabenta. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits sa susunod nating pagluluto.